Nahagi ni King Chan ang misteryosong mindset na post mula sa US sa gitna ng 40 million na kaso ng panluloko. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Nasa gitna ng isang legal na bagyo ang kapuso aktor na si King Chan dahil nabigo ang mga otoridad na magbigay ng warrant of arrest dahil sa umano'y 14 million investment fraud. Ang aktor na hindi natagpuan sa kanyang tirahan sa Quezon City noong Biyernes ay napaulat na naghaharap sa mabibigat na kaso mula sa reklamong inihain ng isang negosyante. Nag-akusa kay Chan ng syndicate estafa tungkol sa ibigong restaurant venture. Ang nagrereklamo na humiling ng anonymity ay nag-aaligasyon na si Chan at 7 iba pa ay nanghingi ng pondo para sa isang pamumuhunan na nangako ng pagbabahagi ng tubo, ngunit nabigong tumupad sa mga tuntunin. Ngayon sa abogado nagrereklamo na si Atty. Joseph Noel Estrada. Nilapitan ni Chan ang kanyang kliyente na sinasabing mali ang kanyang otorisasyon na magsolicit ng mga pampublikong pamumuhunan at nakakuha ng 14 million sa dalawang magkaiwalay na pagbabayad. Naging maasim ang investment deal sa mga paratang ng panluloko. Ibinahagi ni Estrada na ang kanyang kliyente ay pangunahing nakipag-ugnayan kay Chan at matapos mabigong makakita ng pagbabalik, nagsampa ng reklamo noong 2023. Syndicate estafa, isang non-violable offense sa Pilipinas, ay maaaring humantong sa habang buhay na pagkakakulong kung si Chan at ang kanyang mga kapwa-akusado ay hinatulan ang mga rekord ng pulisya. Ay nagpapahiwatig na ang pagtatangka noong Biyernes ay minarkahan ang pangalawang hindi pantagumpay na pagsisikap na ihatid ang waran. Binigyang diin ng abogado ang nagreklamo ng kaibigan. Ang syndicate estafa ay mapapatunayan ay matinding parusa, kabilang na ang reklusyon perpetua, habang si Chan ay hindi nagkokomento sa publiko sa kaso. Ang kanyang kamakailang aktibidad sa Instagram ay nagpapahiwatig sa kanyang lokasyon sa New York. Nagpost siya ng isang larawan ng Statue of Liberty at nilagyan ng caption ang isa ng "Mindset is everything". Ang post na ito ay nakakuha ng atensyon ng publiko na may ilan na nag-iisip tungkol sa kahulugan nito sa gitna ng lumalabas na legal na kontrobersya. Nag-hold ang career habang lumaganap ang legal na labanan. Tinaguri ang kapuso ultimate actor. Sumikat si Chan sa kanyang mga papel sa sikat na serye sa telebisyon na tulad ng Destiny Rose at My Special Tatay. Gayunpaman, ang legal sa sitwasyong ito ngayon ay naghahati ng kawalan ng katiyakan sa kanyang karera, kasama ang mga tagahanga at publiko na naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng aktor kaugnay ng warrant o plano niyang pagbabalik sa Pilipinas. At sa kabilang banda, artistang si King Chan sinilbuhan ng arrest warrant sa kasong syndicated estafa. Walang inabutan ang mga otoridad na puntahan ang bahay ng aktor na si King Chan para isilbi ang arrest warrant laban sa kanyang umaga nitong Biyernes, November 8. Walang tumatanggap sa warrant ng ihain ito sa tahanan ni Chan sa loob ng isang subdivision sa barangay Tandang Sora, Quezon City. There is a pending case of Mr. King Chan along with 7 other co-accused and there is a pending warrant for their arrest. Ngayon pong umaga itinitry pong i-reserve ang nasa ating law enforcement team yung warrant na iyon na ini-issue ng korte. Ang kaso po ay syndicate estafa, sabi pa ni Atty. Joseph Noel Estrada, abogado ng isa sa mga nagrereklamo kay Chan. Dagdag pa ni Estrada, umano si Chan sa kanyang kliyente na nasa 14 million para umano ito sa mga restaurant business na inakuha ng malaking buwan ng interest na 10% na ang kanyang kliyente. Hindi porke ang isang korporasyon ay nakarehistro sa SEC ay pwede na silang mag-solicit ng investment from the public. You should also get permission from the SEC on that. So ito pong korporasyon na ito ay ginagamit para makahingi ng pera, sabi pa ni Estrada. Pero bigla na lang nawala si King Chan at nagsara ang negosyo kaya't hindi nagkaroon ng kaso. Ayon pa kay Estrada, ito na ang ikalawang pagkakataon na naghain sila ng arrest warrant laban kay Chan. Una itong isinalbi noong September. Mensahe lang naman niya is kung talagang wala siyang kasalanan, harapin niya yung kaso. Better na lang na harapin niya yung kaso kasi hindi rin matatapos ito nang hindi niya matatapos. Isabi ni Estrada, sinusubukan ng ABS-CBN News na kuhanan ng payag ang kampo ni Chan pero wala umanong pahintulot na maglabas ng statement ang law office na may hawak ng kaso ng aktor. Sumailalim sa preliminary investigation ang reklamo. Noong 2023, niresolba ito ng prosecutor at nakitang may basahan na isang pa ang reklamo.
Dito nakitaan ng reasonable certainty of conviction para sa syndicated staffa. Non-bailable ang kasong kinaharap ni Chan at ng mga kapwa nito mga akusado. At sa kabilang banda, pinaghahanap ngayon ang aktor na si Chan para sa kasong syndicated staffa ang sikat na Filipino-Chinese actor na si King Chan na kilala sa kanyang mga role. Ang kanyang kasong staffa ay walang piyansa. Sa ikalawang pagkakataon ay nabigo ang mga otoridad. Bandang alas 9 ng umaga hapon napuntahan ang law enforcement team ang umanay bahay ni Ken. Ayon kay Attorney Joseph Estrada, nagdemanda kay Ken nagharap ang aktor sa kasong syndicated staffa. Nag-reserve lang ho tayo ng warrant of arrest against Ken Chan para po doon sa kanyang mga kinakaharap na kaso. Mayroon pong pending warrant of arrest na inisyu po ang korte sa kanyang kasama, so hindi na iserve yung warrant ngayon at patuloy na hahanapin siya. Kasama yung iba pang I think 7 na mga more co-accused. Sila po ay nakakasuhan ng syndicated staffa under Article 315 of the Revised Penal Code, so meron po silang pending na kaso. Ito po ay nasa husgado na, pahayag pa ng abogado. Ayon umano sa reklamo ng kliyente, ay hiningan daw ito ni Ken ng investment na umabot ng 14 million. According to the complaint, ay hiningan ng investment ni Ken Chan. Dito na po sa kaso sa ating hinawakan, ay isa lang po ang complainant. Hindi ko alam po kung may iba pang complaints against them. Pero ito po sa kaso na ito ay isa ang nire-represent namin na complainant and more or less involved na pera ay nasa 14 million. I think base doon sa complaint, ang dalawang bigayan lang ay 14 million in less than a year. Ayon pa sa lawyer, non-bailable ang kaso ni Chan. Noong nakaraang September ay naghain rin daw sila ng warrant of arrest. We're doing everything to serve the warrant. Wika pa ni Attorney Estrada. Kinumpirma rin ng abogado na restaurant investment ang involved sa kasong ito. Hindi pa masabi ni Attorney Estrada kung willing ba ang complainant na magkaroon ng amicable settlement. Dahil sa ngayon daw ay gusto lang muna nilang ma-serve ang warrant of arrest at harapin ni Chan ang kaso. Matatanda ang ilang buwan na ring missing in action si Ken sa showbiz. Huli siyang nakita sa GMA Gala 2024 last July. Tinanggal na rin ang karakter niya sa seryeng Abot Kamay na Pangarap. Ang spekulasyon ay nasa ibang bansa siya, pero wala pang kumpirmasyon mula sa kanyang panig at hindi pa rin nagbibigay ng anumang pahayag tungkol sa isyong kinasasakutan. Ay active naman si Chan sa kanyang social media accounts. His last post sa Instagram story niya ay itong last Thursday na larawan ng co-star na Abot Kamay na Pangarap na si Jillian Ward. May post din si Chan na larawan ng Liberty Statue. Bukas aming pahayagan para sa umunang pahayag ni Ken Chan tungkol sa isyong kinakaharap. Nagluluksa ang magkapatid na Jack Roberto at Sanya Lopez dahil sa pagpanaw ng kanilang fur baby na si Danny. Sa kanyang Instagram account ay nagpost si Sanya ng ilang throwback picture at videos kasama ang minamahal na alagang aso. Gayon din ang burol nito. Tulad ni Jack ay nagpost din si Sanya ng mga larawan ng bonding moments nila ng alagang fur baby at inihayag din kung gaano kasakit sa kanya ang pagkawala nito.